Sunod-sunod na nga po mga idol ngayon ang problemang dumarating sa Golden State Warriors dahil bukod sa patuloy na pagkatalo, hindi nga po makakapaglaro sa mga susunod na laban si Stephen Curry dahil sa quad injury. Kaya delikado ang sitwasyon ngayon ng Golden State na mas lalo pang mahulog sa ibaba ng standings. At dahil nga palala ng palala ang sitwasyon, hindi na rin man naiwasan pa ni Jimmy Butler na magalit sa team, especially sa kanyang mga kakampi. Ayon sa naging pahayag nito, matapang nitong sinabi hindi sila nagba-backs out. Hindi rin naman sila kumukuha ng mga scouting report. Pinapabayaan lamang nila ang kanilang mga kalaban na gawin kung ano ang gusto. Binibigyan nila ng mga open shots, hinahayaang makasalaksak sa ilalim at lahat makakuha ng free throws. Yan nga ang reklamo ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors na kailangan nilang ayusin kung gusto mo nilang maiwasang bumagsak sa standings ng Western Conference habang wala si Stephen Curry. Samantala, marami ang nagtatanong, bakit nga ba kinuha ng Los Angeles Lakers si Drew Timme bilang kanilang bagong two-way player at bagong big man sa lineup? Para nga sa inyong kaalaman, isa lamang itong undersized big man o sentro sa kanyang tangkad na 6'10". Ibig sabihin, posibleng mahirapan ito kapag may nakatapat siyang mas malaking manlalaro. Pero ayon sa isang insider, hindi rin naman ito problema para sa Lakers dahil mismong si LeBron James nang nagsabi malaki ang tiwala niya sa kanilang bagong player. Simula nga mag-practice si LeBron noong nakaraan sa G League na South Bay Lakers, nakitaan niya ito ng potensyal bilang isang 4. Yes mga idol, pinasikatan nito si LeBron James sa isang practice na rason bakit siya nakasama ngayon sa lineup ng team. As of now, hindi pa rin naman ay papakita ni Drew Timme ang kanyang tunay na laro since nakakuha lamang siya ng 2 points sa loob ng 1 minute na paglalaro kontra sa Clippers. Pero once na magkaroon siya dito ng confidence, inaasahan na pwede siyang gamitin bilang power forward ni Coach at JJ Redick. Sa kabilang banda, kung inyo ngang matatandaan, isa sana ang Los Angeles Clippers sa may pinakamalaking expectation ngayon. Sa dami ng kanilang ginawang pagbabago, inaasahan na maaga silang makakakuha ng panalo. Syempre, ibang-iba ang nangyayari ngayon sa team dahil maaga nilang pag-struggle sa pagkatalo sa mga unang laban. Kaya ang tanong ngayon, karamihan, ano nga ba talaga ang problema ng Clippers? Bakit sila nahihirapang manalo? Well, ayon sa ilang mga analyst, kitang-kita napakabagal at limitado ng opensa ngayon ng Clippers na rason bakit hindi sila nakakasabay. Napaka-stagnant ng ginagawang play since halos lahat nakaabang na lamang sa pasa. Ibig sabihin, predictable ang playmaking dahil maliban kay James Harden, wala nang ibang player ang kayang mag-step up. Kakabalik pa lang naman ni Kawhi at kinukuha pa nito ang kanyang rhythm, kaya sa tuwing na-checkmate o na-double team si Harden, wala nang ibang player na kayang magtala ng puntos. At ito ang mismong dahilan bakit bumabagsak ang Los Angeles Clippers.